Kwentong Bayan. Announcement? Nasa Shopee na ang Banahaw necklace natin mga kabayan. Maraming salamat sa napakaraming bumili. 10 pieces na lang ang naiwan. Pauna na lang sa stocks. Kapag naubos, medyo matatagalan lang tayo sa paggawa uli dahil pupunta pa kami ng Mount Banahaw para kumuha ng tubig at syempre dadaan pa ito sa proseso ng pagbabasbas ng mga albularyo. Muli, nariyan ang link sa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Atoy. Taong 1975, Camarines Sur. Nakatira ang binatang si Atoy sa isang bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Simula pagkabata pa lang, mahilig na ito sa pagnenegosyo. Hanggang sa paglaki, ito na talaga ang pinagkakabalahan. Masasabing maswerte at matagumpay naman ang tinahak na landas. Sa edad na 27, nakapagpundar at nakapagpatayo na ito ng ilang negosyo. Lahat ng iyon ay siya ang namamahala. Dahil mag-isa lang na namumuhay, sobra ang perang dumarating kay Atoy. Marami na rin ang nagsasabi sa kanya na kailangan niya ng makapag-asawa para naman may mapuntahan ng pagod sa mga ginagawa. Pero hindi naman ito pinapansin ng binata. Ayon sa kanya, hindi niya kailangang magdagdag ng obligasyon. Mas masarap mamuhay ng sarili lang ang inaalala. Dagdag pa nito, hindi naman lahat ng tao kailangan magkaroon ng pamilya. Magkakaiba ang paniniwala ng mga tao. Si Atoy ay nabibilang sa mga nagsasabi na hindi pamilya ang sasagot sa kahirapan. Lalo nang hindi rin ito ang palaging rason sa pagpupursige sa buhay. May mga pagkakataon na mas nagpapasya tayo kapag sarili lang ang pinipili. Maaaring may mga kumukontra sa paniniwala niya, pero sa buong buhay ng binata ito na ang pinanghawakan. Sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay, hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataon na malapit kahit kanino. Iniisip ng mga tao na matigas ang puso ng binata. Samantala, paminsan lumuluwas ito ng probinsya para palawakin pa ang koneksyon at mapalago ang negosyo. Imbis na kumuha ng katiwala na namamahala ng lahat, mas pinili niyang sarilihin na lang ang lahat dahil wala naman siyang tiwala sa ibang tao. Isa pa sa paniniwala ni Atoy, kailanman hindi pwedeng ipagkatiwala ang pera sa tao. Ito mismo ang pinagmumulan ng masamang gawain ng karamihan. Isang araw, bandang 9:00 ng umaga, habang nasa isang gilid at nag-aabang ng masasakyang bus, may isang matandang lalaki na tumabi kay Atoy. Huwag mo nang ituloy ang pag-alis mo ngayong araw. Walang darating na sasakyan. Mamaya din, huwag kang lalapit doon sa nagluluto. Masusunog ang isa mong daliri. Babala lang naman ito, iho. Pero pagsapit ng linggo ng gabi, mamamatay ka. Wika ng matandang lalaki. Tinitigan lang ito ni Atoy. Napakatanda na ng itsura nito. Purong puti ang mahabang buhok. Maging ang kilay at bigote ay purong puti na rin. Nakasuot ng napakahabang kasuotan na tila pari ang itsura. Maamo naman ang mukha ng matanda. Pero hindi pinansin ni Atoy ang sinabi nito. Hinayaan lang hanggang sa kusa ng umalis. Nang makalayo ang matanda, ibinaling ni Atoy ang atensyon sa pag-aantay ng masasakyan. Sa kamalasan ng araw na yun, ni isang bus walang pumila sa kinaroroonan niya. Ayon sa mga taong dumadaan sa lugar, sa makalawa pa ang susunod na biyahe. Dahil dito,
Wala namang nagawa si Atoy kung hindi umuwi na lang ng tahanan. Pagkarating, dahil 6:00 na ng mga oras na yon, pumunta na ang binata sa kusina para makapagluto ng makakain. Binuksan na ni Atoy ang kalan. Nang lalakasan niya na sana ang apoy, nabigla si Atoy dahil aksidente niyang nahawakan ng plastik. Napatakbo sa lababo ang binata para maugasan ito ng tubig. Pero huli na ang lahat. Nang matanggal ito, kasabay ding natanggal ang balat ng hinlalaki ni Atoy. Habang ginagamot ang sarili, biglang naalala ni Atoy ang nakatabi na matandang lalaki. Sa isip niya, nangyari ang mga sinabi ng matanda. Nakaramdam ng takot si Atoy. Ilang minuto niya pa itong inisip at nagpa siya ang binata na kinabukasan. Babalikan niya ang matanda dahil sa takot na baka magkatotoo ang pagkamatay niya. Samantala, hindi niya na ipinagpatuloy pa ang gagawin sanang pagluluto. Bumili na lang siya ng makakain sa labas. Matapos nun, nagpahinga na ang binata dahil sa pagod na nararamdaman. Nang sumunod na araw, 4:00 pa lang ng madaling araw gising na ang binata. Kagad niyang napagpasya na muling hanapin ang matandang lalaki upang magtanong patungkol sa mga sinabi kahapon. Kaya naman nang maayos na ang sarili, kagad na pumunta si Atoy sa antayan ng bus. Maswerte naman na sa dating pwesto, naroon muli ang matanda. Nakangiti naman itong humarap kay Atoy, kaya hindi nagdalawang isip pa ang binata na tanungin ito patungkol sa mga sinabi. Manong, ano po bang kailangan nyo? Gusto ko lang po sanang sabihin nagkatotoo po yung sinabi nyo kahapon eh. Kung mangyayari po talaga ang lahat ng yun, paano ko po may iwasan yung kamatayan ko? Tulungan niyo po sana ako. Gusto ko pang mabuhay ng mahaba eh. Gusto ko pang mabuhay ng matagal eh. Wika ni Atoy. Napatitig naman sa kanya ang matanda. Ilang segundong tinitigan mata sa mata ang binata hanggang sa nagsalita ito. Simple lang. Para makontra mo ang kapalaran, baguhin mo ang ikot ng mundo. Baguhin mo kung ano man ang meron ka ngayon. Sa ganung paraan, maiiba ang istorya ng buhay mo. Maaring hindi mangyari ang nakatakda. Tugon ng matandang lalaki. Halata naman sa mukha ni Atoy ang pagkalito sa sinabi nito. Kaya naman, muli itong nagsalita at ipinaliwanag sa binata ang ibig iparating. Ayon sa kanya, may mga bagay sa mundo na nakatakda. Talagang mangyayari. Ito ang tawag ng kapalaran. Pero sa posisyon ni Atoy, bilang taong nabigyan ng abiso, nagkaroon ito ng pagkakataon na mabago ang hinaharap, lalo na sa magaganap na kamatayan. Pero kailangan niyang isuko ang bagay na sobra niyang pinaghirapan dahil sa takot na bigla na lang mawala sa mundo. Nang mismong oras na yon, nagpa siya ang binata na baguhin ang nakagis ng buhay. Maduktungan lang ang pananatili sa mundo. Sa muling pag-uwi ng tahanan, hindi na muna ito nag-abala na buksan ng tindahan. Bagkus sa unang pagkakataon, ipinagluto ng binata ang mga kapitbahay. Samot-saring ulam ang ginawa niya at lahat ng iyon, ipamimigay niya sa lahat ng mga tao. Maging ang mga batang kalye na dating hindi niya pinapansin, pinatuloy niya ng tahanan para makakain. May pagtatakamang nararamdaman ng iba. Pero lahat naman ng kapitbahay, magiliw na tinanggap ang mabuting loob ni Atoy. Buong maghapon na naging abala ang binata sa pakikipag-usap. Tumulong sa ibang gawain ng mga kasama at nagawa rin niyang magturo ng mga aral sa mga batang kalye.
Kaya naman nang matapos ang araw na yun, habang nagpapahinga sa sariling kwarto, doon lang napagtanto ng binata na kahit papano, nakaramdam siya ng saya sa pakikipagkapwa. Kaso nga lang, kinakabahan din siya ng mga oras na yun. Alam niyang sasapit ang linggo matapos ang 2 araw. Klaro sa isip ng binata na ang ginagawa ay puro pagbabakasakali lang. Napapadasal ang binata at nangangakong ipagpapatuloy ang nasimulang pagbabagong buhay. Magmula ng araw na yun, hanggang sa sumunod pa na mga araw ng Sabado at Linggo, hindi niya na inisip pa ang negosyo. Ang gusto lang niya ay mapahaba ang buhay. Naging matagumpay naman ang lahat ng sakripisyo at pagbabago. Pagsapit ng Lunes, wala namang nangyari sa kanya. Dahil sa takot, dinerecha na lang niya ang nasimulang gawain. Makalipas ang ilang taon, doon niya nakilala ang asawang si Nila. Dahil iba ang pananaw at takbo ng buhay ni Atoy, nagpa siya itong bumuo ng pamilya. Isang araw, dahil matagal magmula nang makita ang matandang lalaki, muli niyang pinuntahan ang lugar kung saan niya ito nakita. Pagkarating doon, hindi kagad nakita ni Atoy ang matanda. Pero matyagang nag-antay si Atoy. Nagbabaka sakaling bigla itong dumating. Ramdam niya na hindi ordinaryong tao ang matanda. Meron siyang kakayahan na malaman ang hinaharap. Hindi nagtagal. Muli itong nagpakita ng malapitan. Walang humpay sa pagpapasalamat si Atoy. Dahil ayon sa kanya, dahil sa matandang iyon, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Hindi man ganun kalaki ang perang dumarating sa kanya. Binitawan man niya ang ibang negosyo, wala namang papantay sa sayang nararamdaman ni Atoy. Ngumiti naman ang matanda at inabot ang maliit na salamin na halos kasing laki lang ng kamay ng matanda. Napigilan ng nakatakda. Pero gamitin mo ito sa tamang paraan. Itong salamin. Ito na muna ang huli nating pagkikita. Hanggang sa muli, iho. Wika ng matandang lalaki. Matapos itong magsalita, biglang nawala sa paningin niya ang matanda. Samantalang si Atoy naman, naiwang nakatulala habang hawak ang salamin. Hindi na rin ito nagtagal pa sa lugar at umuwi na ng tahanan. Pagkarating kagad niyang itinago ang salamin. Ni isang beses kasi, hindi pa niya naikwento sa asawa ang patungkol sa matanda. Ayaw niya itong ibahagi pa sa asawa nang hindi na masangkot pa sa ugnayan nila ng misteryosong matanda. Samantala, pagsapit ng gabi ng mismong araw na yun, tulog na ang asawa pero gising pa rin si Atoy. Sinubukan niyang tumitig sa salamin at imbis na muka ang makita, may nagaganap na pangyayari sa salamin. Pero hindi niya alam kung kailan magaganap. Nang sumunod na araw, nag-abang siya sa lugar na nakita sa salamin. Namangha si Atoy nang mangyari ang lahat ng nasilayan kagabi. Nang makumpirmang makikita sa salamin ang hinaharap, itinago na lang ito ni Atoy. Ayaw niyang mamuhay na may takot. Hindi rin maganda kung dadayain niya ang kinabukasan. Lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Naibaon na ni Atoy sa limot ang salaming ibinigay ng matanda. Samantala, muling nagdalang tao ang asawa ni Atoy. Nang mga panong iyon, doble ang pag-aalalang ginawa niya lalo na't masela ng pangangatawa ng asawa. Habang nagluluto sa kusina, paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Atoy ang mga kataga. Muling buksan at tignan ng salamin. Hanggang sa hindi na napigilan ni Atoy, muling kinuha ang salamin at kahit kinakabahan, pilit niya itong tinitigan.
Ganun na lang ang takot na naramdaman nang makita niya ang kamatayan ng asawa. Pagkakita ni Atoy, kumaripas ito ng takbo palabas at muling pumunta kung saan nakita ang matandang lalaki. Bagamat imposible dahil nag-abiso na itong hindi na muna magpapakita, matyaga pa ring nag-intay si Atoy ng maghapon. Pero kagaya ng inaasahan, walang matanda na muling nakita. Hindi na mapakali si Atoy ng mga sandaling iyon. Pagka-uwi niya ng tahanan, hindi malaman ni Atoy ang gagawin, lalo pat buhay ng asawa ang pinag-uusapan. Maging ang asawa, nahalata na ang pagiging tuliro at lalim ng isip ng asawa. Magmula ng araw na malaman ang mangyayari, halos lahat na lang ng malapitan ginawa na ni Atoy. Pero ayon sa mga napagtatanungan, hindi naman nila kilala ang binabanggit na matandang lalaki. Kaya naman pumunta na ito sa albularyo. Pinaliwanag ang lahat ng kaganapan. Ayon sa manggagamot, pili at minsan lang magpakita ang matandang iyon. Isang ermitanyong diwata ang nakausap ni Atoy. May mga pagkakataon na nasa anyo ito ng matandang lalaki. Pero minsan naman, nasa katawang diwata. Maswerte si Atoy dahil nakilala niya ito at humaba pa ang buhay. Matagal na itong nasa bayan nila, pero sobrang ilap sa tao. Minsanan lang kung may makainkwentro. Humingi siya ng payo sa manggagamot kung paano ito muling makikita. Ngunit ayon dito, wala na siyang maitutulong. May sarili itong desisyon. Maging ang mga albularyo, walang kakayahan na maanyayaan ito na magpakita, kaya mas lalong pinanghinaan ng loob si Atoy. Sa paglipas ng mga araw at buwan, walang halos pahinga ang isipan ni Atoy. Baka bigla na lang bawian ng buhay ang buntis na asawa. Mas dinoble niya pa ang pag-aasikaso sa asawa para lamang masigurado ang kaligtasan. Isang araw, bandang 5:00 ng hapon, 8 buwan na ang dinadala ng asawa. Nakaramdam ito ng matinding pananakit ng tiyan. Kaagad naman itong sinugod ni Atoy sa manghihilot para makita kung lalabas na ang bata. Nang matignan, baka sa mukha nito ang pag-aalala dahil hindi naman bata ang lalabas. Isang itim na ahas ang nasa puwerta ng asawa. Nagmamadali naman itong hinila ng manghihilot. Maging si Atoy hindi makapaniwala nang malinaw na makita ang isang itim na ahas na lumabas sa puwerta ng asawa. Samantala, gano'n na lang ang pagsigaw ni Nila at sinabing napakasakit ng tiyan. Maya-maya pa, lumabas na ang dugo ng asawa pero wala namang senyales na lalabas na ang bata. Maging ang manghihilot, nataranta dahil sa dami ng dugong lumalabas. Bigla na lang hindi umimik ang asawa at pumikit ang mga mata. Sa puntong iyon, nagmamadaling pinakiramdaman ni Atoy ang pulso nito. Pero wala na. Pinagtulungan nilang isalba ang buhay nito pero wala na talaga. Samantala, hanggang sa huling hininga ng asawa, hindi naman lumabas ang anak sa sinapupunan. Ayon sa manghihilot, namatay na ang anak nito sa loob. Masakit man ang kaganapan ay tinanggap ito ni Atoy. Hindi na ito gumawa pa ng ibang bagay. Bagkus niyakap na lang ang bangkay ng asawa at namaalam. Dahil sa sitwasyon, hindi niya nagawa pang paglamayan ang katawan ni Nila. Matapos na mailagay sa maayos na kabaong, inilibing kagad ni Atoy ang mag-ina. Magmula nang mawala ang asawa, hindi na nakapamuhay pa ng maayos si Atoy. Mabuti na lang malaki na ang panganay na anak. Ito na muna ang umasikaso sa mga kapatid, maging sa kanya.
Hanggang sa dumating ang araw. Dahil sa sobrang galit, muli niyang inilabas ang salamin na ibinigay ng diwata. Nang mga araw na yon, naisip ni Atoy na itapon na lang ito sa ilog. Nagmamadali siyang pumunta sa rumaragasang tubig. Pero nang bibitawan na sana ang salamin, bigla namang nagpakita ang napakagandang babae. Nakangiti ito kay Atoy at sinabing ibalik na lang sa kanya ang salamin. Alam niya na ito ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya nito. Napahagulgol si Atoy. Walang patid sa pagtatanong kung bakit hinayaan nitong mamatay ang asawa. Ang sagot ng diwata, isang beses lang siyang magbigay ng pabor at nagamit na ito ni Atoy. Kaya naman hindi na iyon mauulit pa sa asawa. Dagdag pa nito, parte sa buhay na merong nawawala. Matapos nun, ibinigay na ni Atoy ang salaming hawak at pagkawala ng diwata. Naiwang nagpupunas ng luha si Atoy. Wala ito sa wisyo na umuwi ng tahanan. Ilang linggong nanatiling mabigat ang loob ni Atoy. Pero dahil sa pagmamahal na araw-araw na ipinapakita ng mga anak, nagawa niyang bumangon. Sa muling pagtahak sa bagong buhay na wala na ang asawa, kahit papano, muli siyang bumalik sa dating pag-uugali na nakagisnan. Muli itong naging mailap sa tao, pero sa puntong iyon sa mga anak na lamang itinuon ang atensyon. Lumipas pa ang ilang taon. Naibangon niya ang negosyo, pero hindi na kagaya dati na pang sarili lang. Ngayon ay maligaya niyang ibinabahagi sa lahat ng yaman, hindi lamang sa mga pamilya, kung hindi pati na rin sa mga empleyado. Nawalan man ng asawa at anak, panibagong aral ang dumating kay Atoy. Maaring ito ang dahilan kung bakit siya nawalan. Nawalan ng mahal sa buhay, pero natutong magbigay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Maya. Taong 1984. Antique. Si Maya ay tipikal na dalagang Pilipina ng mga panahong iyon. Palagi lang itong nasa tahanan. Walang ibang pinagkakaabalahan kung hindi ang mga gawaing bahay. Ayon dito, bata pa lamang siya sinanay na sa ganitong uri ng pamumuhay. Wala namang ibang gagawa sa tahanan kung hindi si Maya. Simula pagkabata, ang ama lang na si Mang Julio ang kinilalang magulang ng dalaga. Nag-iisang anak. Kaya dalawa lang silang magkatuwang sa pamumuhay. Kaunti lang ang mga kapitbahay sa lugar. Mabibilang lang sa kamay ang mga tahanang naroon at halos lahat ay kaibigan ni Maya. Kaya sa tuwing walang magawa ay nakikitambay ito. Isang araw, bandang 5:00 ng hapon umuwi ng tahanan si Maya galing sa kapitbahay. Pagkabukas ng pintuan, nagulat siya nang may maabutan na matandang babae na nakaupo sa harapan nito. Maiging tinignan ni Maya ang matanda. Batid sa itsura nito, na mahina na ang pangangatawan dahil sa sobrang katandaan. Hindi na rin halos maimulat ng matanda ang mga mata dahil natatabunan na ito ng sobrang balat na nagmumula sa talukap ng mismong mata. Maya-maya pa, bigla namang lumabas ng kwarto si Mang Julio. Nagmano ka na ba sa lola mo? Siya nga pala si Lola Laya mo. Dito muna siya sa atin titira pansamantala. Mabait yan si Lola, huwag kang mag-alala. Malakas pa yan. Kayang-kaya ka nga niyang buhatin eh. Wika ni Mang Julio.
Natawa naman ang matanda sa sinabi nito. Kahit papano'y nakaramdam din ng saya si Maya dahil hindi na lang sila ng ama ang magkasama. Bagamat may tanong sa isipan kung saan ito nanggaling, hindi na muna tinanong pa ng dalaga bagkus diretsyong nagluto na ng hapunan. Nang matapos, sabay-sabay nang kumain ang tatlo. Dito napansin ni Maya na malakas pa ang matanda. Kaya pa nitong asikasuhin ng sarili. Kahit papano, nakaramdam ng paghanga ang dalaga dahil sa kalakasan ng katawan ng matanda. Samantalang si Mang Julio naman, panay lang ang pagbibiro sa matanda. Si Lola Laya, sumasabay rin sa pakikipagbiroan kaya napuno ng tawanan ang hapunan ng mag-anak. Nang sumunod na araw, naninibago si Maya dahil may bagong tao sa tahanan. Pero wala namang problema sa kanya. Sa katunayan, pabor pa ito sa dalaga. Buong buhay niya, hindi pa naranasan na may nakasamang ina o kahit lola. Nang araw na yon, nag-umpisa nang makipag-usap ang matanda sa kanya. Gusto mang asikasuhin at tulungan sa mga ginagawa, pero ayaw namang pumayag ng matanda. Samantala pagsapit ng 10:00 ng umaga, may isang matanda na halos kasing edad din ni Lola Laya ang naririnig. Nakita ito ni Maya sa bakuran. Nagdadalawang isip naman ng dalaga na papasukin ito. Pero nag-abiso ang lola. Bisita niya iyon, kaya pinapasok na ni Maya. Kinuha na rin ni Maya ang dala nitong sako. May laman na iba't ibang gulay. Ganon na lamang ang pagkunot ng noo ng dalaga. Biglang lumuhod sa harapan ni Lola Laya ang matanda. Nagsalita sa hindi maintindihang lengguwahe. Dahil sa pagbibigay respeto, dumiretso na sa kusina ang dalaga. Hinayaan na lamang niya ang dalawa. Naging abala sa pagluluto si Maya. Kaya naman hindi na nito napansin ang bisita. Maya-maya pa, sasabihin sana niya sa dalawa na kumain na muna. Pero nabigla ito. Nang makitang halos mapuno na ang bakuran dahil sa mga bisita. Matatanda ang lahat na halos kasing edad ni Lola Laya. Lahat ng ito, may dalang supot at ibinibigay sa matanda. Dahil nakatayo ang karamihan sa mga matatanda, nagmamadaling kumuha ng maupuan ng dalaga. Nanatili lang ito sa pwesto ng mga bisita. Maiging pinagmasdan ni Maya ang mga nagaganap. Dito napansin na kada bisita, lumuluhod ito ng ilang minuto sa harapan ni Lola Laya. Sa oras namang hawakan ng matanda ang ulo, saka pa lamang sila tumatayo. Kapag maayos nang nakapagpaalam, umaalis na rin sila ng diretsyo. Ayon kay Maya, tila sinasamba ng mga tao si Lola Laya. Hindi nagtagal dumating na si Mang Julio galing sa palengke. Sinundan niya ito sa kusina. Hindi napigilang magtanong ng dalaga kung bakit napakaraming bisita ng lola. Itinanong din ng dalaga kung bakit kinakailangang lumuhod ng mga ito sa harapan ng matanda. May mga bagay sa pamilya natin na hindi pa gaanong maiintindihan. Pero wala kang kailangang ipag-alala. Dahil ang mga nakikita mong lumuluhod, pagbibigay ng respeto at galang sa lola mo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo't sa tamang panahon, ikaw mismo ang makakasagot sa lahat ng katanungan mo. Wika ni Mang Julio. Hindi naman nagpumilit pa si Maya. Nanatili lang siya sa kusina habang si Mang Julio naman inasikaso muna ang mga bisita ng matanda.
Makalipas pa ang ilang oras, natapos na ang dagsaan ng tao. Nang maubos ang bisitang kausap ni Lola Laya, kagad na itong inabutan ni Maya ng makakain. Hindi naman nagtanong pa ang dalaga patungkol sa nangyari kanina. Bagkus sinayaan lang na kumain at makapagpahinga ang matanda. Bago pa man matapos ang araw na yun, tinawag siya ni Lola Laya upang makapag-usap. Humingi ng pasensya ang matanda sa dalaga dahil sa mukhang nabigla ito sa mga dumalaw sa kanya. Dagdag pa ni Lola Laya, kailangan lang talaga niyang magpakita sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Sumagot si Maya na walang problema. Dagdag pa ng dalaga, magsabi lang ito kung sakaling kakailanganin ng tulong. Magmula ng araw na yon, kagaya ng nauna pang mga araw, naging sunod-sunod ang pagdating ng bisita sa tahanan nila. Ang buong akala ng dalaga, lahat ito bibisita lang sa matanda. Pero namangha si Maya, ang iba sa mga ito ay pumupunta para makapagpagamot. Hindi niya inaakalang marunong din pala si Lola Laya sa panggagamot. Lahat ng may sakit na pumunta, walang umuwi na hindi maayos ang kalagayan. Dahil sa patuloy na mga nasasaksihan, unti-unti nang tumatatak sa isipan ng dalaga na hindi ordinaryong tao ang matanda. Hindi din niya alam kung saan ito nanggaling, kaya hindi maiwasan ng dalaga na mag-isip na may malaking sekreto ang matanda. Sa pagdaan ng mga araw, isa pa sa napansin ng dalaga, may abilidad ang matanda na makita ang mangyayari sa hinaharap. Kadalasan, tuwing magpapaalam ito na lalabas ng tahanan, bago pa makaalis nagsasabi na ang matanda ng mga pangyayaring kakarapin. Lahat ng ito, walang mintis na nangyayari kay Maya. Kaya sa tuwing may sinasabi ito, walang pagdadalawang isip na naniniwala ang dalaga. Ayon sa kanya, labis ang pagpapasalamat niya sa matanda. Pero gusto niya pa rin maintindihan kung bakit kakaiba ito. Isang gabi, matapos makapaghapunan, nauna nang pumasok ng kwarto si Lola Laya, habang si Maya naman naiwang naguhuga sa kusina. Matapos mailigpit ang lahat ng mga gamit, diretsyo nang lumapit ang dalaga sa Lola. Dahan-dahan ito sa pagbukas ng pintuan. Nang magkaroon ng siwang, halos mapapikit si Maya dahil sa liwanag sa loob ng kwarto. Sa muling pagtingin, doon lang napagtanto na ang ilaw ay galing mismo sa katawan ni Lola Laya. Hindi naman nagtagal, kagad itong nawala. Dito malinaw na nasilayan ng dalaga ang walang saplot na si Lola Laya. Nakatayo ito sa harapan ng isang rebulto. Sa pagmamasid, doon lamang napagtanto. Ang buong katawan ng matanda ay punong-puno ng mga marka na mismong siya ay hindi ito maintindihan dahil sa kakaibang simbolo ang mga gamit. Nagsalita ang matanda. Tumuloy na ang dalaga dahil sa nakikita niya ito. Habang nauupo sa higaan si Maya, dahan-dahan namang isinusuot ng matanda ang damit nito. Nagpapasalamat ako sa ama mo dahil napalaki kanyang mabuting bata. Salamat, Apo. Hindi mo ko tinuring na ibang tao. Ngayon na rin ang itinakdang panahon para masagot ko ang mga katanungan sa isipan mo. Wika ni Lola Laya. Naupo ito sa tabi ng dalaga at doon nagsimulang magkwento.
Ayon dito, isa siyang babaylan. Salitang katawagan sa mga katutubong Pilipinong manggagamot. Sila rin ang pinuno ng pamayanan. Ang mga nakitang marka sa katawan niya ay tanda lamang ng pagiging babaylan. Dahil sa mga narinig, dito lang napagtanto ni Maya ang rason kung bakit marami ang nakakakilala sa lola. Sa isip niya, ito mismo ang rason kung bakit siya nare-respeto ng mga bisita. Maya-maya pa muling nagsalita ang matanda na sa susunod na araw, pupunta sila ng bundok para mas lubos niyang maintindihan ang mga nangyari. Nang sumunod na araw, maagang nagpaalam ang maglola kay Mang Julio. Wala namang ibang naibilin ang ama ni Maya kung hindi antayin siya sa pupuntahan. Diretso nang naglakad ang maglola. Hindi pamilyar kay Maya ang daan na tinatahak kung kaya nakasunod lang ito sa matanda. Maya-maya pa, nagawi na ang dalawa sa napakasukal na daan. Sa isip nito, baka ito na ang sinasabing daan paakyat sa bundok na pupuntahan. Halos 1 oras pang paglalakad bago sila nakarating sa tuktok ng kabundukan. Huminto ang matanda sa napakalaking puno ng akasya. Sa isang upuang gawa sa kawayan, nagpahinga ang matanda at tumabi si Maya. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na muling pagkabuhay? Kung pamilyar ka, diyan umiikot ang buhay ko. Kung susumahin, halos 300 taon na akong nabubuhay. Kada 100 taon, muli akong lumalabas sa katawan ng ibang tao. Kaya marami ang nakakakilala sa akin. Dahil nung kapanahunan ko, nakilala ko ng mga tao na nagmimilagro. Kaya hanggang sa namatay, marami pa ring naniniwala na muli akong nabubuhay. Ang paniniwalang yon ang kinakapitan ng mga tao. Kung bakit kahit iba pa ang itsura ko sa tuwing nabubuhay, nararamdaman nila at alam nila kung sino ako. Pagpapaliwanag ng matanda. Dahil sa mga narinig, halos hindi makapaniwala ang dalaga. Nagpatuloy naman ito sa pagpapaliwanag. Kaya isinama ng matanda si Maya sa lugar na iyon para maiparanas kung paano magkaroon ng ina. Kumunot ang noo ni Maya. Hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Kagad namang hinawakan ni Lola Laya ang kamay ng dalaga. Nagwika ito ng mga panalangin nakasalin sa ibang lengguwahe. Nakapikit lamang ang matanda. Habang nagdarasal, sumabay na rin ang dalaga at maiging sinapuso ang dasal kahit hindi maintindihan. Maya-maya pa sa unang beses, nasilayan nito ang babaeng hindi pamilyar ang muka. Pero ayon sa dalaga, nakaramdam siya ng tuwa nang makita ito. Nagmamadaling lumapit ang babae sa kanya. Kagad niyakap ng maigpit ang dalaga. Sa pagpapakilala ng babae, doon lang niya nalaman na ito ang ina. Ni isang beses, hindi pa niya ito nasilayan pero maging ang dalaga, nagustuhan ang presensya ng ina. Hanggang sa inanyayaan siyang sumama ng ina. Sumunod naman si Maya. Sa tinutuloy ang tahanan, napakasagana at halos lahat ng pagkaing nais niya ay naroon. Bukod sa dalawa, wala namang ibang tao, kaya malayang nakakapag-usap ang mag-ina. Sa ilang oras na pananatili, pakiramdam ni Maya matagal na niyang kakilala ang ina. Maya-maya pa,
Bigla itong may inilabas na litrato kasama ang ama. Sa puntong iyon, doon unti-unting naniwala si Maya na ito nga ang hindi pa nakikitang ina. Sa patuloy din na pagpapakita ng kabutihang loob ng babae, nahulog ang loob ng dalaga dito. Sa paglipas ng ilang pang-araw na pananatili sa poder ng ina, kahit papaano ay tuluyang napalapit si Maya. Sa katunayan, wala nang ibang naaalala ang dalaga kung hindi ito. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Tatay Julio. Anak! Anak! Gumising ka! Kailangan na nating umuwi! Wika ni Mang Julio. Biglang nagising ang dalaga at nagulat ito nang makita na nasa harapan niya ang Lola Laya. Nakaupo lang sa harapan habang nakapikit ang mga mata. Sa patuloy na pagtitig ni Maya, doon lang napansin ni Maya na hindi na ito humihinga. Nataranta ang dalaga pero pilit naman siyang kinalma ng ama. Ayon dito, normal lang ito sa matanda dahil kailangan na nitong makabalik sa sariling mundo. Dagdag pa ni Tatay Julio, bilang lang ang oras ng pananatili nito sa mundo nila. Mananatili lang itong nakaupo hanggang sa kusa na lang mawawala. Hindi nagtagal. Nagyaya na si Mang Julio na umuwi ng tahanan. Pagkarating, napatanong si Maya sa totoong nangyari sa matanda. Yon talaga ang pakay ng lola mo sa pagsama sa'yo sa gubat. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa mundo natin eh. Salamat na lang tayo. Binigyan ka niya ng pagkakataon na makasama ang nanay mo. Kaluluwa niya ang nakasama mo. Wika ni Mang Julio. Naniwala naman ang dalaga sa sinabi ng ama. Sa pagtatanong kung paano ito muling makakasama, hindi na nakasagot pa si Mang Julio. Ang matanda lang ang makakapagsabi kung kailan ito mangyayari. Samantala bago pa man matapos ang pag-uusap ng dalawa. Bukas daw, sabi ni Mang Julio. Muli itong pupunta sa kabundukan para tignan ang kalagayan ni Lola Laya. Kaya naman ng sumunod na araw bago pa man sumapit ang bukang liwayway, nasa bundok na ang mag-amang Maya at Mang Julio. Dito niya naabutang nakaupo pa rin ang matanda. Wala na itong buhay. Parang estatwa na nasa ilalim ng puno na ayon sa ama. Hindi nito kinakailangang galawin. Kusa na lang itong mawawala kapag nakatawid na ang kaluluwa sa patutunguhan. Dagdag pa ni Mang Julio, hindi na ito bago pa sa kanya. Hindi na bago sa mga taong nakakakita sa matanda. Mataas ang respeto nila sa matandang babaylan. Samantala, maghapong nanatili doon ang mag-ama. Sa buong maghapon, wala pa ring pagbabago sa itsura ni Lola Laya. Pero naririnig nila ang mahinang pag-ungol nito. Pagsapit ng 5:00, nagyaya nang umuwi si Mang Julio. Walang kaalam-alam si Maya na yun na ang huling beses na makikita ang matanda. Magmula ng araw na yun, hindi na muli pang bumalik si Lola Laya sa tahanan. Ilang beses din siyang umakyat sa kabundukan. Pero ni isang beses, hindi na muli pang nasilayan ng matanda. Sa paglipas ng ilan pang taon, namuhay sa normal na pamumuhay ang mag-ama. Minsan may mga pagkakataon na merong pumupunta sa tahanan. Nagtatanong kung kailan muling babalik si Lola Laya, pero hindi naman masagot ng mag-ama. Samantalang si Maya naman,
Dahil sa mga pangyayari nagkaroon ito ng interes sa larangan ng panggagamot. Nang makilala ang kaibigan ng ama na albularyo, hindi na nagdalawang isip si Maya na magpaturo. Kaso nga lang laking gulat ng lahat. Tila napaka-normal kay Maya ng panggagamot. Lahat ay madali niyang natututunan. At higit sa lahat, yung taong nagturo sa kanya, mabilis niyang nalagpasan. Ayon kay Maya sa tuwing nag-aaral siya, kusang gumagalaw ang kanyang katawan sa mga bagay gawin. Kusang pumapasok sa kanyang isipan ang mga orasyon. Iba't ibang uri ng inkantasyon. Ito ang ginagamit niya para makatulong sa ibang tao. Meron pang mga pagkakataon. Napapaginipan niya ang lola. Paulit-ulit siyang binabasbasan. At paminsan, habang nanggagamot, nakikita niya ang imahe ng lola sa malayo. Nakangiti ito sa kanya kapag tumutulong sa kapwa-tao. Kaya naman sa tinagal ng panahon, pinagpatuloy ni Maya ang mabuting pagtulong sa ibang tao. Alam niya sa kanyang sarili na ito ang tawag ng katungkulan sa kanya. Alam din niya na palaging umaagapay ang kanyang lola na isang babaylan. Muling nabubuhay kada 100 taon. Tumutulong at narerespeto ng mga tao. Announcement? Nasa Shopee na ang Banahaw necklace natin mga kabayan. Maraming salamat sa napakaraming bumili. 10 pieces na lang ang naiwan. Pauna na lang sa stocks. Kapag naubos, medyo matatagalan lang tayo sa paggawa uli dahil pupunta pa kami ng Mount Banahaw para kumuha ng tubig at syempre dadaan pa ito sa proseso ng pagbabasbas ng mga albularyo. Muli, nariyan ang link sa comment section. Kwentong Bayan.